May hamon ng isang dating opisyal ng palasyo kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagtanggi nito na sumailalim sa hair follicle drug test para tuldukan ang matagal ng issue na ipinupukol sa kanya na gumagamit ito ng iligal na droga. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. No. No. Why should I do that? That's what is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Iyan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panayam sa kanya sa isang event sa Pasay City noong Biyernes, Enero at 31. Kaugnay ito sa hamon ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na sumailalim ito sa hair follicle drug test para malaman ng publiko kung totoo o hindi na gumagamit ito ng illegal na droga na matagal na ring isyong ibinabato sa Pangulo. Pero para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, malaki ang issue na ito pagdating sa usapin ng public trust. Sasabihin ni Presidente, anong kinalaman ng public trust? Public accountability? Malaki po, Mr. President. Kasi when you say public office is a public trust, ibig sabihin, kailangan ng taong bayan magtitiwala sa iyo. Ngayon, pinagdudahan ka, inaakusahan ka na ikaw ay addicted sa droga na maaaring maka-apekto sa iyong panguluhan. Dapat prubahan mo na hindi totoo. So pag hindi mo prubahan yon, hindi mawawala ang pagtitiwala sa iyo. Yun ang punto doon. Kaya merong koneksyon ang trust. Dagdag pa ni Panelo na kung patuloy na magmamatigas ang Pangulong Marcos Jr. na umiwas sa hamon sa kanya na magpa-drug test ay then he takes the risk of the overwhelming loss of trust by the people who voted him in office. Yun ang magiging panganib. Hindi na siya pagkakatiwalaan. At yun ang magiging albatros niya. Mahihirapan na siya mag-govern effectively sapagkat nawala na ng pagtitiwala ang bayan sa kanya. Kahit anong gawin mo maganda niya, wala, hindi naman niniwala kami sa iyo. Yun ang magiging panganib. Samantala sang-ayon din si Panelo sa tingin ng iba na makakaapekto sa pagpasok ng foreign investor at sa paningin ng international community ang kinakaharap na isyu na ito ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dyan, mungkahin ni Panelo kay Marcos Jr. Hindi ka naman huhusgahan sa pag-take mo. Kung hindi, huhusgahan ka dyan sa performance mo bilang presidente. Pag yan ay pinilit mo na hindi ka magpapa-follicle test, hair follicle test, ibig sabihin, takot kayo. Takot ka na maging totoo nga. Kaya, gawin mo na. O aminin mo na. Huwag ka na magpa-hair follicle test. Naniniwala rin si Attorney Panelo na ang pag-amin sa isyong ito, tulad ng ilang pangulo ng ibang bansa at artista, ay nagpapakita ng integridad at katapatan hindi lamang sa pansarili, kundi maging sa publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.